82 OFWs mula sa Italy dinala sa mega quarantine facility sa Philippine Arena para isailalim sa quarantine. Mga kabese, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe and leave your comments down to this video, and don't forget to ring that notification bell so that when I have a new video to upload, manu-notify kayo. Okay, maraming salamat. Once again, here's your kabesi Roma na magbabalita ng kanyang mga nakalap na balita tungkol naman dito mga kabesi sa emergency repatriation ng ating mga kapwang Pilipino na gusto nilang umuwi sa ating bansa. OFW natin mga kabesi is gusto nilang magsiuwi para sa kanilang mga kamag-anak o mahal sa buhay is makasama nila, okay? At natatakot sila na mahawaan ng COVID-19 dito sa Italy. Kaya po sila nag-petition na for the emergency repatriation. Nang hawakan nila na mag-undergo para sa petition for this emergency repatriation. So, and of course, on what the law says on emergency repatriation, less than a month, and after numerous follow-ups, they can go home now. And nakarating na nga sila mga kabesi. Mga 82 OFWs na mga kasama natin o kapilipinuhan natin na nanggaling dito sa Italy. So, hindi lang nanggaling mismo sa Milan, Italy, pero nanggaling sila sa iba't ibang parte ng Italy. So, sila is 82 OFWs na nakauwi na sa ating bansa. At nagpapasalamat tayo sa mga tumulong sa mga to, at nagpapasalamat tayo sa mga sangay ng ating gobyerno, lalong-lalo na sa ating presidenteng si Rodrigo Duterte. So, yung mga 82 OFWs is nakauwi na sa ating bansa. Dahil hindi pulingid na ang Italy is second sa pinakamarami ang infected. So, hindi po tanga ang ating gobyerno na hindi nila isa ilalim ang mga kapwa OFW natin, okay? Na dadaan ang mga uuwi nga na kapwa nating OFWs na idadaan sila sa mandatory, pakinggan nyo mga kabesi, mandatory quarantine pagdating nila sa Pilipinas. At iyon nga ang nangyari. Dumiretso po or idineretso ang mga kababayan natin na umuwi, sakay sila ng bus, na sila ay isa sa ilalim sa quarantine facility, idineretso sila sa Philippine Arena Complex, Bukawi, Bulacan. Okay? Dumiretso ang mga bus na kung saan nakasakay ang ating mga kapwa Pilipino dun sa Suite Space 2 na magsisilbing quarantine area ng mga OFWs na umuwi. And ang nakakalap nating balita is mga na sinabi nga dito sa balita na ito na aking ipapakita sa inyo na marami daw ang nag-positive na mga kapwa nating Pinoy na nanggaling dito sa Milan. Pero ang mga sunod-sunod na mapapanood ninyo mga kabesi is pakinggan yung mabuti dahil sabi ng mga reporter na maraming nag-positive. 82 OFWs mula sa Italy dinala sa mega quarantine facility sa Philippine Arena para isailalim sa quarantine. 4 na po sa mga ito nagpositibo sa virus. May report si Erlo Bringas. Dumating na kagabi ang 82 OFWs mula sa Italy na isa sa ilalim sa quarantine sa itinalagang mega quarantine facility sa Philippine Arena Complex. Sakay mga ito ng bus na eksaktong 9:30 PM dumating sa Philippine Arena. Agad na dumiretso mga bus sa Garden Suites Phase 2 na magsasalbing quarantine area ng mga OFWs. Ilan sa mga ito ay positibo sa COVID-19 at ang iba naman ay suspect at may probable case. Bukod sa Garden Suites, marami pang mga pasilidad katulad ng 3 tent sa Ciudad de Victoria Complex na Iglesia ni Cristo sa Bulacan na magsasalbing COVID-19 mega quarantine facility.
Eksklusibong ipinasilip sa Net25 Eagle News Team ng Maligaya Development Corporation ang nangangasiwa sa Ciudad de Victoria Complex maging doon sa pagsasaayos at pagtatayo ng mga magsisilbing quarantine sites sa complex. Ito lamang yung isa sa example ng garden and suites na unit na ipapagamit dito nga sa Philippine Arena Complex na magsisilbi nilang tahanan para nga doon sa mga sasailalim sa quarantine. Ito, kompleto sa gamit, may kama, may lamesa, may ref at syempre, kompleto rin sa sofa, cabinet at lababo. Ito'y magsisilbi nilang quarantine area habang sila tinitingnan kung sila nga ba positibo sa COVID-19. Ganito din ang gagamiting temporary barracks ng mga medical frontliners na magpa-facilitate ng COVID-19 patients sa Philippine Arena Complex. Philippine Coast Guard Medical Officer ang nakatalaga sa area. Mahigpit ang kanilang ipatutupad na protocols sa quarantine site. Tanging mga authorized personnel lamang ang makakapunta dito. Based po sa ipapairal po ng BOQ ng quarantine, they will be staying for the duration inside their quarters. Definitely po hopefully yung ma-maintain na kanila ay hindi sila mahawa or kahit ano pong sa labas from other sa tao natin or kahit sa kanilang kapwa OFW po. Bukod sa Coast Guard ay mga ngasiwa din dito ang DOH, the Bureau of Quarantine, na siyang tututok sa mga possible, probable at confirmed cases ng COVID-19. Samantala nagpasalamat muli ang pamahalaan sa Iglesia ni Cristo sa pagpapagamit ng mga pasilidad sa Ciudad de Victoria na malaking tulong nila sa paglaban ng bansa sa COVID-19. The government po is very appreciative po sa efforts po ng ating kapatiran po sa Iglesia ni Cristo, lalo na po kay Ka Eduardo Manalo po. Kami po ay lubos-lubos na papasalamat at sana po ay tuloy-tuloy po natin masuportan yung ating gobyerno dito sa laban natin sa COVID-19 po. Ngayong araw naman ay nakatakda ang turnover ng mga tent sa Philippine Arena Complex na magsasalbing karagdagang COVID-19 mega quarantine facility. At sa mga susunod na araw ay naasahan naman na magsisimula na rin tumanggap ng mga COVID-19 suspect, probable at confirmed cases sa Philippine Arena Complex. Din akong ipapakita sa inyo na mismo na yung mga kapwa nating mga Pilipino ang nagkuha-kwento ngayon dito sa ka-connect nila dito sa Balikatan na si shoutout ko si Sis Malin. Okay? So siya ang kakonek ng mga ibang kapwa nating OFW na nandun mismo sa complex kung saan sila ay diniretso. Ito po, ipapakita ko. So, wala pong mali. Ito yung gusto kong masasabi sa mga negatrons dyan na wala pong mali na i-quarantine sila, okay? Dahil mandatory po na i-quarantine. Of course, alam naman nila ng Italy is second na country na pinakamarami ang natamaan ng COVID-19, mga kabesi. So, ako'y bilib na bilib mga kabesi sa ating gobyerno, no? Dahil hindi sila pabaya. Sila ay marunong at sa pag-iingat nila, okay? Dahil alam nila na ang mga Pilipino nang galing dito sa Milan, pwede na carrier sila or whatsoever, pero nandun pa rin yung pag-iingat talaga ng ating gobyerno na hindi nga na dapat i-quarantine sila. So normal lang yon, okay? Normal lang na sasailalim ang mga kapwa ka-OFW natin sa 14 days. 14 days lang naman may quarantine sila. Lalo't galing sila sa bansang nag-second sa COVID-19. Paulit-ulit besi, second ang Italy. So kung ikaw ang gobyerno, hindi mo ba gagawin yun na imamandatory mo ang mga Pinoy na nanggaling sa second
na pinakamaraming may cases ng COVID-19. O di ba? Di ba ang galing ng ating government? Magaling sila sa bansa natin. Ha? So yun, pinakamaraming victim ang Italy. So hindi sila tanga. So salute talaga ako. Talagang bilib na bilib ako talaga sa ating gobyerno. Kay President Duterte, bilib na bilib ako dahil sa gitna ng lockdown na to na kinakaharap niya dyan sa Pilipinas, hindi pa rin niya pinabayaan ang mga OFWs. Pinakinggan niya ang mga hinaing ng mga OFWs na gusto nilang makasama ang kanilang mga kamag-anak dyan sa Pilipinas. Kahit na alam natin, we vote no. We, OFWs and our President, alam natin na vote, na hindi po madali. Dahil pwede ka na makauwi ka nga sa Pilipinas if you don't know na carrier ka na pala ng COVID-19, di maghahasik ka na ng COVID. Pero dahil sa pagmamahal ng ating Pangulong Rodrigo Duterte, ating mga OFWs, is binigyan niya ng pagkakataon ang mga OFWs na makauwi sa sariling bansa sa gitna ng pandemic na to. Sa gitna ng hinaharap ng ating gobyerno sa Pilipinas, hindi pa rin niya pinabayaan ang mga OFWs. At nandyan din ang kanyang ibinibigay na ayuda sa bawat OFWs na pwedeng kumuha o maka-avail. Ang dole akap na yan, na alam ko na marami pa ring mga OFWs, na mga negatrons dyan. Sa bagay, ang isang pelikula is hindi matatapos o walang gandang isang pelikula kung walang mga nega o mga kontrabida. Diba mga kabesi? So maraming salamat sa inyong panunood sa video na ito na sana is meron kayong mga nakita o natutunan o nalaman na maganda at mga kahit na pangit dyan. Ginagawa ko lang po yung kaya ko na bibigay ng informasyon sa mga kapwa nating mga Pilipino na hindi pa nakakaalam na mga impormasyong ito. Ito lang po ang aking motibo sa paggawa ng video na ito, mga kabesi. So, so yung mga nagfo-false na na balita, pabayaan nyo na lang, be positive. So, kayo na lang po, mga kabesi, ang makakapagsabi kung ano ba ang ikinaganda ng emergency repatriation at ang hindi ikinaganda ng emergency repatriation. At kayo din ang makakapagsabi, mga kabesi, kung ang mga nagfo-false news na yan is totoo o hindi. Itong mga ibinalita ko na aking mga nakalap is isa lang na inyong babasahin at panunuorin, mga kabesi. Nasa sa inyo pa rin ang ano yung i-comment ninyo. Wala kaming magagawa kung ano yung mga gusto nyong i-comment, negative or positive. Okay? Yan lang pong masasabi ko at maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Kundi, wag na tayo mag-false news dyan o mag-negatives dyan, kundi panalangin natin ang mga kapwa natin, mga OFWs na nandun na nakarating ng maganda kung saan sila naroroon ngayon. Pray, because there is a power of prayer. Yan lang po masasabi ko. Salamat and God bless you all. Shout out sa aking mga kabesi, Miss Rosaline at saka si Madam Vivian. Shout out sa iyo, Besi B1 and B2. So shout out sa inyo mga kabesi ko dito sa Bologna. Shout out to my Vicky girls. Okay, shout out sa inyong lahat. So see you. Malapit na ang May 4 pero ingat-ingat pa rin po tayo sa paglabas ng ating bahay. Out sa ating mga balikata na kapwa Pilipino dyan sa Milan na sina Malin Blasa Makuha, Lorna Piedragosa, si Madam M. Sir Ed Turingan. So maraming salamat sa inyo mga pagkakaisa, mga kapatid, sa pagtulong sa ating mga kapwa Pilipino na nakikita ko naman lagi yung pagkakaisa sa pagtulong, okay? So maraming salamat at alam ko na malaki ang tulong ninyo sa ating mga kapwa Pilipino din na nakauwi sa Pilipinas dahil dito sa emergency na
repatriation. So maraming salamat and God bless you more mga kapatid. Bye!